Ako si Migo. Itong ikukwento ko sa inyo ngayon, nangyari ilang araw na ang nakakalipas. Nagsimula ang kwento ng isang bagong estudyante ang lumipat sa section namin, si Ira. Unang pasok pa lang niya sa klase namin, ay napukaw na niya agad ang atensyon ng mga kaklase ko, maliban sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Sa tuwing titingin ako sa kanya, imbis na makaramdam ako ng normal, ay kakaiba ang nararamdaman ko. Takot at kaba. Nakangiti lang naman siya sa akin sa tuwing titingin ako. Pero yun ang unang impresyon ko sa kanya. Nakakatakot siya. Sabihin nyo ng judgmental ako, pero hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Hanggang sa makauwi na nga ako ng bahay, ay natatakot pa rin ako dahil sa kanya. Paano ba naman kasi? Magkalapit lang pala ang mga bahay namin. Siya pala ang bagong lipat sa kabilang street namin. Nakakainis. Kaya sa tuwing papasok ako at uuwi galing school, ay iniiwasan ko na makasabay siya. Hanggang sa nitong Miyerkules lang, nagsimula na siyang i-message ako sa FB dahil magkagrupo kami sa isang subject. Kahit na ayaw ko siyang kausapin, ay wala na akong pagpipilian. Pero kinakausap ko lang naman siya sa tuwing may kinalaman sa school ang mga chat niya. Naging maayos naman ang pag-uusap naming dalawa. Hindi ako natatakot sa kanya kapag sa chat kami magkausap. Ang kaibahan lang, iniiwasan ko pa din siya sa school, na labis naman niyang ipinagtataka. Nagpatuloy ang pag-iwas ko sa kanya sa school. Tumagal yun hanggang Biyernes, at nitong Sabado, ang dami niyang chinat sa akin na hindi ko binasa. Hindi na ako nag-open ng conversation namin dahil nawiwirduhan na ako sa ginagawa niya. Kung ano-ano ang pinagchat niya na wala namang kinalaman sa school. Tinatakot na niya ako sa ginagawa niya. Hindi ako nagbukas ng FB ng araw na yun. Hanggang sa sumapit ang hapon, isang bisita ang dumating sa bahay namin, si Diana. Isa siya sa kagrupo namin ni Ira. Wala akong ideya kung anong ginagawa niya dito sa bahay namin, pero pinapasok ko pa din siya. Naikwento niya na may napapansin siyang kakaiba sa bago naming kaklase na si Ira. Nang dahil doon ay natuon ang atensyon ko sa kanya. Nagkwento lang siya ng nagkwento, habang ako naman ay may tinitingnan sa cellphone ko. Ang conversation namin ni Ira. Hindi ko alam kung bakit ko binuksan yun ng mga oras na yun. Pero habang nakatingin ako sa mga chat ni Ira, may napansin ako. May gusto siyang sabihin sa akin na hindi ko mawari kung ano. Sa dami ng chat niya simula kagabi, ay wala akong nabasa. Puro unsent na kasi ang mga message niya. Nakakapagtaka. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip sa mga chinat niya. Ilang saglit pa, isang message ang natanggap ko kay Ira. Aswang raw ang kagrupo namin na si Diana. Nang dahil doon ay nagtaasan ang balahibo ko sa katawan. Dahan-dahan kong itinaas ang ulo ko at tinignan si Diana. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang hawak niya ang cellphone ni Ira habang nakangiting kumakaway sa akin. Tangina. Anong ibig sabihin nito? Nasaan si Ira? Hindi ako makapaniwala. Ang buong akala ko ay si Ira ang dapat kong katakutan. Nagkamali ako. Si Diana pala. Magsasalita pa sana ako nang bigla niya akong sugurin gamit ang mahahaba niyang kuko. Napapikit na lang ako. Katapusan ko na.